12 kabanata. Gusto mo na maging magkasosyo tayo? Tanong ni Teo. Sumagot naman si Sejun, oo. Kailangan ko kasi ng isang magaling na mangangalakal upang magbenta ng aking mga produkto. Nagtanong naman si Teo kung sapat na ba siya para sa tungkulin na iaatas ni Sejun, dahil parang hindi naiintindihan ni Sejun ang ikinuwentong niya kanina. Dagdag pa ni Teo na isa lamang siyang baguhan at walang silbing mangangalakal. Pero natitiyak ni Sejun na may magandang abilidad si Teo kahit na nagkakamali ito paminsan-minsan. At dahil sa kwento niya kanina ay gusto ni Sejun na maging kasosyo sa negosyo si Teo. At ibinigay ni Sejun ang hudyat sa mga kuneho. Sa isang bahagi ng kuweba ay may inihanda ang mga ito na 2 sun lounger na upuan at payong para bang nasa isang tropical paradise resort. Umupo sina Sejun at Teo at binuksan ni Sejun ang usapan sa mga kagamitan na ibinibenta ni Teo. Sinabi ni Sejun na hindi ito mabebenta at wala ng pera si Teo para makabili ng bagong kalakal. Sumang-ayon naman si Teo. Dagdag pa ni Sejun. Kaya iminumungkahi niya na maging magkasosyo sila sa negosyo. At wala daw na magiging talo sa kanilang dalawa dito. Simple lang ang gagawin, ang ibenta sa ibang tao ang produkto ni Sejun. Bibigyan din niya si Teo ng insentibo mula sa kabuuang kinita. At maari din na ibenta ni Teo ang produkto na mataas pa sa itinakdang presyo ni Sejun. Pinalakas ni Sejun ang loob ni Teo. Sinabihan niya itong kaya ni Teo na maibenta ng mataas ang mga produkto dahil may abilidad siya na kayang gawin ito. Dagdag pa ni Sejun na makakakuha si Teo ng 3 hanggang 5% sa presyo ng bawat piraso na maibentang produkto. Napaisip si Teo na lugi siya sa 3 hanggang 5% lang. Naiinis si Teo na iniisip na lolokohin lang siya ni Sejun, na para bang bobo ang tingin nito sa kanya. Nagsalita ulit si Sejun. Oo nga pala, hindi ko pa nasasabi sa iyo ang pinakaimportanteng bagay. At tinawag ni Sejun ang mga kuneho para dalhin ang bagay na yon. Nagsilapit ang mga ito na may dalang inihaw na isda. Sinabi ni Sejun na hindi pa sila tapos na mag-usap. Handa siya na magbayad ng 10 piraso ng inihaw na isda o tower coins na katumbas ang 10 inihaw na isda kada linggo. At ito ang buong alituntunin at kondisyon na inaalok ni Sejun kay Teo. Naglalaway naman na nakatingin si Teo sa mga inihaw na isda. Tinanong siya ni Sejun kung gusto na ba niyang makipagpermahan ng kontrata. At naalala ni Teo ang mga nangloko sa kanya, ayaw na niyang maluko pang muli. Pero tila tinatawag siya ng mga inihaw na isda. Sinabi ni Teo habang kinakabahan, kung bibigyan mo ako ng 20 piraso ng inihaw na isda ay maaari kong pag-isipang muli ang iminungkahi mo. Ngumisi si Sejun nang makita ang oportunidad sa sinabi ni Teo. Hindi lang sumang-ayon si Sejun kay Teo, dinagdagan pa niya ito ng 5 inihaw na isda. Nabigla si Teo dahil 25 na ang matatanggap niyang inihaw na isda. Naglalaway na masyado si Teo. At may huling hirit pa si Sejun at sinabing, maliban sa linggohang sahod, ay maaaring kang kumain ng inihaw na isda hanggat gusto mo kapag nandito ka. At ipinagdiinan pa ni Sejun ang salitang, makakakain ka hanggang gusto mo. Labis na sabik si Teo. At nagtanong si Sejun kung may papel ba si Teo. Meron. At nagpirmahan na nga ang dalawa sa kontrata. Natuwa si Sejun. Si Teo naman ay parang nabiktima sa hipnotismo ng isang budol-budol gang member. Hindi niya namalayan na nakapirma na pala siya sa kontrata gawa ng sobrang pagkasabi. Nang matauhan na ulit si Teo ay lumutang na sa ere ang kontrata at kinuha ng system para ingatan at itago. May notification window ang lumabas tungkol sa layunin at nilalaman ng kontrata. Nanlumo si Teo, tila ayaw sana niyang pirmahan ang kontrata. Nagsalita si Sejun. Sinabi niya na narinig niyang, sa loob ng ture ang kontrata, ay isa sa pinakaimportanteng dokumento na hindi maaaring sirain. Noon ay nagtataka siya kung bakit ginawang mahirap na burahin at pakialaman ang kontrata. Pero ngayon ay naiintindihan na ni Sejun kung bakit. Dahil para maging epektibo ito at wasto. Nagtanong si Teo tungkol sa ika-4 na takda, kung ang ibig bang sabihin nito ay kailangan niyang gamitin ang pananalita na galing sa Granarna niya, at sinabing medyo nakakahiya daw yun. Tumawa lang si Sejun at sinabihan si Teo na maiintindihan niya ito pagdating ng tamang oras. At inabot niya ang kanyang kamay at sinabing galingan natin sa hinaharap. At tinapik naman ni Teo ang kamay ni Sejun at sinabing, hindi natin alam kung magtatagumpay ba ako o hindi.
At ipinaalala ni Teo ang unang nakatakda sa kontrata na may kondisyon na kung hindi makakabenta ng mabuti si Teo ay maari nitong wakasan ang kontrata. Sinabi naman ni Sejun na huwag mag-alala si Teo. Makakabenta siya ng mabuti dahil naniniwala siya sa kakayahan nito at tinawag niyang mapamaraan na tagatinda si Teo. Habang hinihimas-himas niya ito, nagustuhan at natuwa naman si Teo sa kanyang titulo. Nagtanong si Teo kung anong klaseng bagay ang ibebenta niya. Ngumiti si Sejun at sinabing, "Maliliit na kamatis lang naman." Dinala ni Sejun si Teo sa may taniman ng kamatis, pumitas ng isang bunga at inabot kay Teo. Tiningnan ni Teo ang katangian ng kamatis at nakita niya na isa itong item. At nakakadagdag ng 0.1 MP sa loob ng 10 minuto. Inisip ni Teo na kung papalarin siya, ay may bibenta niya ito ng 0.01 tower coin sa mga awaken. Nagtanong si Teo kung magkano ang benta nito. Sumagot si Sejun na 0.05 tower coin kada piraso. Nagulat si Teo. At sinabing sino ang tanga ang bibili nito. Pero biglang naisip ni Teo na marahil ay maganda na siguro na ganun. Kapag walang bumibili ay hindi aabot sa 5 tower coin ang kikitain niya sa loob ng isang buwan. At kapag nangyari yun ay matatapos ang kontrata. Sa ngayon ay may pansamantala na siyang makakain. Tinanong ni Teo kung ilang piraso ang dadalhin niya para ibebenta. Sumagot si Sejun. 1,000. At ipinahanda na ni Sejun ang 25 inihaw na isda para sa linggohang sahod at ang mga kamatis. Napatanong si Sejun kung paano bubuhatin ni Teo ang mga ito. Ipinaliwanag ni Teo ang sisidlan niya ng mga kalakal na tinatawag na bundle. May mahika ito na nagpapanatiling presko sa mahabang panahon ang isinilid dito. Mayroon din itong pagpapalawak ng espasyo at ang panghuli ay ang pagpapagaan ng mga isinilid dito. Inihagis ni Teo ang bundle at hinigop nito ang mga dadalhin ni Teo. Namangha si Sejun. Nagpaalam si Teo na aalis na. Pagkalipas ng ilang araw, sa ika-38 palapag ng ture ay may isang labanan ang nangyayari. Sa pagitan ng halimaw na gagamba at grupo ng mga adventurer. At tinalo nila ang halimaw sa pamamagitan ng power of friendship. Pinuri ng mga kasamahan si Kim Dong-shik na pinuno ng Phoenix Guild. Dahil sa pagtapos nito sa halimaw na gagamba. Pinigil ni Kim Dong-shik ang kanyang miyembro sa kakapuri sa kanya, at sinabihang magmadali para makaalis na sila. At nang may gumalaw sa may palumpong. Mabilis na lumingon si Kim Dong-shik at tinanong kung sino ang nasa palumpong. Lumabas si Teo at nagsabing gusto niyo bang makakita ng magandang bagay. Nagsilapitan ang lahat ng mga adventurer. Binati sila ni Teo, ikinagagalak kong makita kayong lahat niya. At ang mga babae naman ay natutuwa dahil sa pananlita ni Teo at sa tingin nila ay cute ito. Naalala ni Teo ang itinuro ni Sejun sa kanya na gamitin ang pananalita na ginagamit nila sa Granar kapag nakikipag-usap sa mga tao. Makakatulong ito upang makuha ang pansin ng mga tao. Inilabas niya ang dalang paninda at nakiusap na tingnan ng mga ito ang itinitinda niya. Nagtataka ang mga adventurer dahil isa lamang itong maliliit na kamatis. Napunta lang ba dito ang mga ngalakal para magbenta ng pagkain? Sambit ng isang adventurer. Sinabi naman ni Kim Dong-shik na dapat ang ibinebenta ni Teo ay kagaya ng tinapay o karne. Tumalikod at umalis. Tumawa si Teo at sinabihang hangal ang mga tao at inasahan na niya na yun ang sasabihin nila. Hinamon niya ang mga ito na tingnan ang katangian ng kamatis dahil kakaiba ito sa alam nilang kamatis. Nagulat sila nang malaman na may status window ang kamatis. Dahil isa itong item. Binasa ng isang adventurer na lalaki ang katangian ng kamatis. Mahiwagang kamatis. Nakakadagdag ng 0.01 MP sa loob ng 10 minuto. Tingin niya ay mababa lang ang dagdag nito. At tinanong kung magkano ang kamatis. Sumagot si Teo na 0.05 tower coin bawat piraso. Nagulat ang lalaki sa presyo at sinabihan si Teo na gagastosin na lang niya ang kanyang tower coin sa ibang kagamitan at hindi sa kamatis. Tumalikod na ang karamihan sa mga adventurer para umalis. Sabi ng isang adventurer na babae na, "Teka, kung kakainin ko ito, mababawasan ng 10 gramo ang tabako." Narinig ito ng iba pang mga adventurer. Dali-dali silang bumalik at tiningnan ang katangian ng kamatis.
Napag-alaman din nila na hanggang 10 piraso ang pwedeng kainin sa loob ng 1 oras. Biglang nagpaunahan na makabili ang mga ito. Nagulat si Teo at nakiusap na pumila ang mga ito. Bumalik ang senaryo sa kuweba, nag-aani ng kamatis si Sejun at nag-level up. Nagsalita si Sejun na tila ba ay nakikipag-usap ito sa nanay na kuneho, nakapagbenta na siguro si Teo ngayon. Sa mga oras na ito ay paniguradong nakita na niya ang mga adventurer. Sa unang tingin ang mahiwagang kamatis ay isang pangkaraniwang item lang na nakakadagdag ng MP, pero nakakatunaw din agad ito ng 10 gramo ng taba at pinapasigla nito ang katawan. Ito na ang pinakamainam na produkto sa pagdidyeta na hindi mo makikita kung saan. Bukod sa wala na nga itong side effects ay napakasarap din nito. Nakakasiguro akong makakabenta ito ng marami. Samantala, hindi makapaniwala si Teo na naubos na agad ang paninda niya. Sana nagustuhan mo ang video. Paki-like at subscribe guys. Salamat.